Magandang umaga po sa ating lahat. Upang pasimulan ang ating pagninilay, pakisabi naman po sa ating mga katabi, kapatid, mahal ka ng Diyos. At maaari po ba nating sagutin, kapatid, mahal kita. Pagmamahal, salitang napakasarap kung pakinggan, nagdadala ng madaming klaseng emosyon sa ating mga puso't isipan. Hindi ba kapag naririnig natin halimbawa ang inyong asawa, anak o magulang, o hindi kaya naman ang inyong nobyo at nobya na sinabihan ka ng I love you. Madalas, kinikilig tayo, di ba? Pero minsan, napapatingin ka sa kanya ng masama. Napapatitig ka na para bang siya'y sinasaniban. O kaya naman iniisip natin na siya ay may kailangan. Dahil hindi tayo sanay na masabihan ng I love you. Pero kapatid, totoo ito, mahal ka ng Diyos at may kapwang nagmamahal sa iyo. Ang ating mga pagbasa sa araw na ito ay may napakalinaw na mensahe at ito ay ang mensahe ng pagmamahal. Napakinggan natin sa ating ikalawang pagbasa mula sa Hebreo ang pagpaparamdam ng dakilang pagmamahal ng Diyos na kung saan si Jesus, ang dakilang saserdote na tanging nating kailangan, ay hinandog ang kanyang sarili bilang handog magpakailanman upang tayo'y maligtas mula sa ating pagkaalipin sa kasalanan, at ito ay dahil sa pagmamahal niya sa atin. Mahalaga na makita natin mula sa 10 utos ng Diyos na ipinagkatiwala kay Moises, ang mga Hudyo ay mayroong 613 na batas. At ngayon, sa ating ebanghelyo, ay napakinggan natin si Jesus na pinagkakaloob sa atin ang pinakamahalagang utos, ang utos na magmahal. Kaya naman pag nilayan natin ang 3 puntos, ang 3 utos na aking ibabahagi sa inyo. Una, mahalin ang Diyos. Pangalawa, mahalin ang kapwa. At pangatlo, mahalin ang sarili. Una, mahalin ang Diyos. Napakinggan natin, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip, at ng buong lakas. If we are going to analyze each term, according to some commentary, the heart is the inner depths of the person, the wellspring from which all our decisions and actions flow. The soul is our whole self as a living being, that which Jesus said we must be willing to give up for His sake, and which He will give up for our sake. Jesus adds another term, mind, to emphasize that even our thoughts and reasoning must be animated by the love of God. The last phrase, with all your strength, emphasizes that love for God is not a sentiment that arises spontaneously, but a commitment that calls for every ounce of our energy. Kung iisipin natin, parang mahirap mahalin ang Diyos. Dahil ang ating puso, ang ating isip, at ang ating kaluluwa
at ang ating buong lakas ay nakatuon sa kung ano ang mas mahalaga para sa atin. Mga pagkakataon na binabaliwala natin ang Diyos at inaalala lamang natin siya kapag may mabigat na pasanin tayong dinadala. Ang pagmamahal ng Diyos ay hindi lamang natin nararamdaman sa gitna ng kagipitan o kaya naman sa mga panahon na tayo ay nahihirapan, sa mga panahon na gusto nating sumuko sa buhay dahil sa bigat ng ating pinapasan. Ang pagmamahal ng Diyos ay ating di nararamdaman sa ating kasiyahan at maging sa kasaganahan na ating nararamdaman. Kaya naman, kung nararamdaman natin ang pagmamahal ng Diyos sa atin, marapat lamang na ang Diyos mahal din natin. Kaya pwede po bang sabihin natin, pakilagay ang ating mga kamay sa ating mga dibdib, ang ating kanang kamay sa ating dibdib, at sabihin natin, mamahalin ko ang Diyos. Ikalawa, nais nating iparamdam ang pagmamahal natin sa Diyos, hindi lamang sa paglilingkod sa Kanya, hindi lamang sa pagsisimba. Nais ng Diyos na iparamdam natin ang ating pagmamahal sa Kanya sa pamamagitan ng pagmamahal natin sa ating kapwa. Kapatid, mahalin natin ang ating kapwa. Ang pagmamahal natin sa Diyos at ang pagmamahal natin sa ating kapwa ay dapat magkaugnay. Alam nyo, noong Miyerkules at nitong Sabado, dumalaw ako sa mga kapatid natin sa Mini Park at sa MacArthur. At habang kami ay nagbabahaginan ng salita ng Diyos sa aming mga buhay, napakinggan ko kung papaano nila pinaramdam ang pagmamahal nila sa Diyos sa kanilang kapwa, lalo na sa kanilang mga pamilya. Ang kwento ng iba sa kanila, Rev, dahil alam ko yung pakiramdam na mawalan, ako na yung umiintindi. Ako na yung kusang nagbibigay. Rev, dahil pinapahalagan ko yung aking kapwa, ako na lang ang umiiwas na magmarites. Rev, kahit gustong-gusto ko nang sumuko, gustong-gusto ko nang bumitaw, nagpapasalamat ako dahil may kapwang pinapadala ang Diyos, ang kapitbahay ko, para tulungan ako. Mga kapatid, ang bawat isa sa atin ay magkakaugnay. Ang bawat isa sa atin ay may kakayahang maramdaman ang pangangailangan ng bawat isa. Kaya naman, huwag po nating isarado ang puso natin, lalo na sa kapwa natin na lubos na nangangailangan ng kalinga at pagmamahal. Ang pagmamahal natin sa ating kapwa ay nagdudulot ng kasiyahan at pag-asa. Kaya naman, ang pagmamahal natin sa ating kapwa ay hindi palaging nakaugat kapag may nangangailangan lamang. Ang pagmamahal ay maaari din nating iparamdam sa panahon ng kaligayahan. Ang mahalaga ay mahalin natin ang ating kapwa. Kaya muli, ilagay po natin ang ating mga kamay sa ating dibdib at sabihin po natin, mamahalin ko ang aking kapwa. At pangatlo, kung kaya nating mahalin ang Diyos, kaya nating mahalin ang ating kapwa, at ang pinakaugat nito ay ang pagmamahal natin sa ating sarili. Kaya kapatid, mahalin mo ang iyong sarili. Ito ang pinakamahirap gawin, ang alagaan at mahalin ang ating sarili. Dahil gusto nating ibigay ang lahat
sa paglilingkod sa Diyos dahil binibigay natin ang lahat ng ating oras para iparamdam ang ating pagmamahal sa ating kapwa, lalo na tiisin ang lahat ng sakripisyo para sa ating pamilya. Nakakalimutan na natin ang alagaan at mahalin ang ating sarili. Papaano tayo magmamahal at makapaglilingkod sa Diyos at sa ating kapwa kung ang sarili natin ay hindi natin kayang mahalin at alagaan? Hindi masama ang maglingkod. Hindi masama ang magsakripisyo. Para sa Diyos yun eh. Para sa kapwa. Para sa mga mahal natin sa buhay. Subalit kapatid, huwag mong abusuhin ang iyong sarili. Huwag mong ipilit kung hindi na kaya. Hindi ba may mga pagkakataon na gusto mo nang umiyak? Yung kaloob-looban mo, gusto nang sumabog. Pero ito tayo, pinapakita natin sa mga mahal natin sa buhay na okay lang tayo, na malakas tayo. Kapatid, mahalin mo ang iyong sarili. Alagaan mo ang iyong puso. Alagaan mo ang iyong kaluluwa. Alagaan mo ang iyong isip at ang iyong buong pagkatao. Dahil mahihirapan tayong magmahal kung hirap tayong mahalin ang ating sarili. Kung kinakailangan, huwag kang mahiyang humingi ng tulong. Kaya mga kapatid, pakitapik po ang inyong sarili. Habang sinasabi, mahal kita. Sa gitna ng napakaraming pagsubok ng buhay, hindi nakakalimot ang Diyos na iparamdam ang kanyang pagmamahal sa atin. Kaya naman tayo ay tinatawag na una, mahalin ang Diyos at iparamdam ang pagmamahal na ito, ikalawa, sa ating kapwa. Subalit huwag nating kalilimutan, ikatlo, ang mahalin ang ating sarili. Nang sa gayon, na may buong puso, kaluluwa, isip at buong lakas nating maparamdam ang ating walang humpay na pagmamahal. Amen.